Muli magandang araw. Ito po ang Iparas kay Paras at ko pa rin ho si Eli Saludar. Secretary Jing, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, paring Eli. Magandang araw na naman uli sa ating mga mahal na mga kababayan. Not only those who are in this country, but also those who have worked hard to earn their living in other countries as OFWs. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang araw po sa inyo lahat. At siguro magandang pag-usapan natin dito sa issue pa rin ng siyempre yung talagang lahat po inaabangan yung magiging resulta ng investigasyon dito po sa flood control project. Pero ngayon ay isa po sa talagang sabi natin agresibo, Sec Jing, na tumututok ho rito ay itong si Batangas Congressman Leandro Libiste. Pero ngayon ay mukhang nababaliktad, imbis na yung kanyang mga hawak na ebidensya, yung Cabral files, ay parang nangyari, ibinato sa kanya at yung kanyang kumpanya ang iniimbestigahan ngayon. Well, anyway, with due respect, no? Si Congressman Libiste, I have observed, he's not a typical politician. He even divulged his mother's projects at mga insertions. So, this boy, I will call him a boy because he's still a boy. This young man, may pagtingin sa kabutihan ng ating bansa. May prinsipyo at May panindigan. prinsipyo. Because it's all started in exposing the district engineer in his district. But because of his quest, probably, to have a reform in Congress, to have a reform in the government, and to see to it that this country will move forward against corruption, nag-initiate siya ng ng kusang loob na makuha niya ang mga files. Kasi during the course of the investigation in the Senate Blue Ribbon, na-mention na si Tito Soto, tinawagan ni Cabral, or it was revealed by Lacson na nag-text daw si Cabral at tinatanong si Soto, Senate President, magkano ba ang gusto mong ilatag namin na pork barrel sa'yo? Siguro, dahil si Lacson, sinabi niya na tumawag ito or nag-text ito si Cabral kay Soto, at siguro na natunugan ni Congressman Libiste na if it happens there, it must have been a prevailing practice everywhere sa mga congressmen na niluluto na ang mga insertion doon pa lang sa NEP. Or doon pa lang bago mag-submit ng sa Congress. Doon sa Office of the President, niluluto na ng DPWH. Okay. Nilatag na, and they call that allocable. So gusto niyang malaman, maybe he was just curious kung sino-sino ang mga nakinabang sa pera ng gobyerno. Kasi it turns out that all of this became substandard and mostly ghost projects. So, concern itong bata. So, itong congressman. So, pumunta siya doon at tinumbok niya si Cabral. At nagpapaalam siya kay Secretary Dizon. Siguro di na mapapasukan yan sa DPWH kung di nakatimbre. Di man yan doon. At binigyan siya ng kopya. Tumawag pa daw si Cabral kay Dizon. At kinonfirm ni Dizon na ibigay. Pero bigla nagbago. Itong si Dizon, napakasinungaling nito. I don't know, hindi naman siguro ito ganito dati. Baka inutusan lang ito na i-deny mo yan. Kasi baka sabi ni Marcos, Vince, i-deny mo yan ng sinasabi ni Libiste. Kasi baka mabisto lahat ang ating mga alipores, ating mga kasabwat. Baka mawala na tayo ng suporta kung they will all become suspect. So nagsinungaling itong Vince Dizon. Tapos, ngayon, kawawa naman ito
Kasi ang ombudsman, imbis na imbestigahan yung files, si Libiste ang gustong imbestigahan. Ah? Ito, panoorin natin. You quiet. You make the bearer of good news keep quiet para hindi na magsalita. Parang ganun ang ginagawa ng ombudsman. O, pakinggan natin. Ha? Batang-bata ka, nininegosyo mo yung franchise? Which happened? Wala ka ba kahihiyan? Sabi kahapon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, iniimbestigahan na ang sinasabi niyang pagbenta at paglipat umano ni Congressman Leandro Leviste sa prangkisa ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Wala pang direktang sagot dito si Leviste, pero ilang oras matapos sa mga banat ni Remulla, nag-post si Leviste na magbibigay siya ng 2 linggo para sabihin na ng mga tao ang lahat tungkol sa kanya. Sasagutin niya raw lahat ito sa pagbubukas ng Kongreso sa Enero 26. Wala pa rin tugon ng House Committee on Legislative Franchises kaugnay sa pahayag ni Remulla. Tinanong ng GMA Integrated News ang MGen o Meralco Power Gen Corporation, ang kumpanyang pinagbentahan ni Leviste ng kanyang shares sa SPNEC o Solar Philippines New Energy Corporation na itinatag ni Leviste. Sabi ng MGen, magkaibang kumpanya ang binili nilang SPNEC at ang kumpanya ni Leviste na nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise, ang Solar para sa Bayan Corporation. Kaya sabi ng MGen, hindi sila nakikinabang at hindi nakadepende sa prangkisa na nakuha ni Leviste sa solar energy. Magkaibang kumpanya po ito. Ang MGen po ay hindi kumuha or nagmamay-ari ng kahit anumang karapatan, pribileyo or interest na may kaugnay sa prangkisa ng solar para sa bayan. Bukod dito, ang mga negosyo at operasyon ng SPNEC ay hindi nakasalalay sa nasabing prangkisa. Sabi ng MGen, 22.25 billion pesos na halaga ng shares ang binenta ni Leviste sa MGen Renewables, ang renewable energy subsidiary ng MGen. Hinati-hati ang bayad at transaksyon nito mula dulo ng 2023 hanggang simula ng 2025, bagay na makikita sa disclosures ng SPNEC sa PSE o Philippine Stock Exchange. Naglabas din sila ng hiwalay na pahayag para linawing wala silang biniling shares sa Solar para sa Bayan Corporation na siyang nakakuha ng prangkisa sa Kongreso. Sa SPNEC lang daw sila namuhunan at ang pagbili nila ng shares dito ay wala naman daw nilabag na batas o regulasyon, lalo't sinuri at inaprobahan naman daw ito ng Philippine Stock Exchange at Security and Exchange Commission. Nauna nang inanunsyo ng Solar Philippines na isa pang kumpanya ni Leviste na dahil sa mga ibinentang shares ng kongresista, hawak na ng Meralco ang higit 57% ng SPNEC habang 18% na lang ang common shares ni Leviste sa kumpanya. Iyon na nga, sometimes, ito ang isang rason why Marcos is losing trust and confidence of the people because the people under him are so irresponsible in their pronouncements. Hindi mo na pinag-aralan kung mayroon bang katuturan. You cannot sell a franchise. Hindi naman talaga pwede. Wala din gustong bumili ng franchise. You can buy the shares of the corporation which is the franchise holder. So, walang nilalabag kung nagbili ka ng shares of stocks. Because these are in the public di ba? Paring Eli? Tsaka ito mismo, yung binabanggit, yung solar ng bayan, yun ang nabigyan ng franchise. Pero yung SPNEC na kumpanya ni Leviste, iba yon. Yun ang magkaiba. doon bumili ng shares of stock ang Meralco. Pero alam mo, kung SecG, Meralco, billion maglalabas, sigurado. Palagi ko, sigurista naman yung mga yan. Na hindi basta-basta bibili na illegal. Na illegal or maraming magagaling na abogado dyan Tsaka publicly, si Manny Pangilinan, hindi naman basta-basta yan gumagalaw Nandyan yung kaibigan natin, si Ray Espinosa, isang magaling na abogado. Galing Tsaka yan ng Accra Law Offices. Publicly listed. Binubusisi din ng Philippine Stock Exchange. Yes. Kasi may mga Tsaka disclosure na tinatawag yan. competition, Philippine competition. So, Company maraming or corporation dadaanan. or Maraming dadaanan whatever, talaga. bureau or whatever. Pero ang masama dito, hindi lang itong sinasabi ng ombudsman, nakakasuhan nila, na ang daming kakasuhan dapat na mga kurakot, bakit si Leviste,
nagpapakita lang ng kabutihan sa bansa, ay kakasuhan mo dahil naglabas siya na nire-reveal niya yung mga congressmen at mga cabinet secretary na mga tiwali. Ha? Tapos ngayon kakasuhan ng ombudsman. Imbis ang demand ng taong bayan at ang commitment ni Makoy Bangag Jr. ay ilalabas at makukulong bago mag-Christmas ang mga tiwali. Bakit si Libiste ngayon ay ipapakulong mo? Ha? Anong kalokohan na ginawa ni Libiste? Dahil lang in-expose yung mga tiwali, mga kurakot. Kaya Oh. di ba may kasabihan, don't shoot the messenger. Yes. Ah. Dapat siguro maghunos dili ang mga opisyalis ni Marcos Jr. para hindi siya lalong mabaon sa taong bayan sa trust rating. Pero balik tayo doon sa basihan ni Congressman Libiste, mga kababayan, na yung files na sinasabi niya, which was also confirmed by Ping Lacson, na there are 5 cabinet officials or secretary for that matter na recipient nung Silbing proponent mga proponents and it was proven indeed na yung Olaybar at nagbigay daw ng 15% and this was revealed by Undersecretary Bernardo. Tapos ngayon, dinideny na ni Vince Dizon. As to why Vince Dizon is doing this, pero nagtataka nga ako, with due respect, dapat siguro usisahin din ito na hindi ko naintindihan bakit pinalusot kagad ito ng Commission on Appointment, itong si Vince Dizon. Na he was facing, or he is facing, I suppose, hindi pa ito na-resolve, yung kaso ng Crime Watch na 11 billion na graft and corruption cases when he was the head of the BCDA. As to why he is being chosen to head a department such as Department of Public Works, where his task is to investigate the corrupt, when he himself is being accused of being a corrupt, what's happening to this country? A corrupt person like Dizon allegedly facing a case for corruption in the BCDA for this project is the one, parang sinasabi mo yung isang kawatan ay pinapaimbestiga yung ibang kawatan na nang hold up ng bangko. Ha? Tama. Yung isang kawatan na nahuli ng hold up sa isang bangko, nahuli, tapos sabi, may nahuli na naman tayong bagong mga kawatan. Ikaw ang magaling diyan. Ikaw ang mag-imbestiga dito sa mga kawatan na ito. Ha? Is that right? No wonder this government is sinking. Because all the people that it recruits in the government are also themselves bunch of allegedly Ito thieves. Chinek ko yung kaso na yan. Yung current status ng kaso. The complaint was filed before the Ombudsman for investigation and possible prosecution. As of the most recent widely reported records, legal proceedings or final resolutions have not been prominently documented publicly. So wala pa. Pending pa sa Ombudsman. Nakaburo pa rin. So, Mr. Ombudsman, my dear, Baka yan ang brother, pwede niya, ano? my dear brother, my Vice Illustrious Fellow, na I still believe that you have the righteousness in you. Instead of investigating Libiste, dapat imbestigahan mo yung Dizon. Yung Vince Dizon ang ipakalkal mo yung kaso ng 11 billion graft and corruption case against this Dizon. Ha? Una-una, may pinaimbestiga ako dito na napaka-corrupt na district engineer sa district ko. Ang daming nag-complain, yung mga mayors. Hanggang ngayon, hindi pa ginagalaw. Natutulog ang kaso. Natutulog pa. Tapos si Chavit, nagreklamo din na hanggang ngayon, yung
ang pinapunta niya si Magalong. O, bakit hindi siya magsasalida doon at ipakita niya na he has not chosen any favorite. Everybody, pantay-pantay na imbestigahan niya. Yung sa aming distrito, 2 mayors na lumapit. Kinausap ko na yung assistant niya. Wala pa rin galaw hanggang ngayon. Tapos, magmamalinis ka, i-deny mo na binigay mo ng pahintulot yung files kay Libiste. Kaya, dapat ang ombudsman, ipakita mo rin na itong si Dizon ay hindi malinis. Why don't you investigate this guy? Pending pa yung kaso niya dyan sa ombudsman. Kung dinig up mo yung files ni Joel Villanueva, there's no reason that this Dizon is a bigger fish to be investigated by the ombudsman. Di ba, paring Eli? Yes, sir. Pero dito, Sec Jing, that sa January 19 ay muling magsisimula yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Yes. So, kasi ngayon, naiinip ang taong bayan Hanggat ngayon, wala pa nakukulong. Pero ngayon, mukhang ipapasabpinan sila Laibar, si dating DPWH Secretary Manny Bonoan, na ngayon nasa Estados Unidos bakit pa. hindi isama si Pangandaman? Si Pangandaman, yun ang key. Kasi dalawa yung key doon sa pinpointing made by Saldico. Sinuro niya si Marcos na tumanggap ng 25 billion. Tinuro niya si Marcos na tumanggap ng 52 billion together with Romualdez. Galing yung pera kay Alcantara. Ngayon, sinasabi ni Saldico na ang nagsabi sa kanya ay si Pangandaman. Tapos, sinabi ni Pangandaman, i-clear mo kay Adrian. Kasi siya yung head ng Presidential Legislative Liaison. He is the liaison of the President with Congress. Kinonfirm ni Adrian na ang utos ni Marcos ay mag-insert ng 100 billion in the 2025 budget. And mayroon akong narinig na very close friend ni Saldi. Hindi lang pala itong 2025 ang 100 billion or that kind of amount na pinapa-insert ni Marcos Jr. Allegedly. 2024 nagpa-insert, 2023 nagpa-insert. So can you imagine? Allegedly, if Marcos is making 25 billion for every 100 insertion, allegedly, then 2024, he made 25 billion allegedly. 2023, he made 25 billion allegedly. Can you imagine? The most corrupt, if ever, 75 billion just by his insertions. He made 75 billion pesos as kickbacks. So, papalampasin ba natin ito, mga kababayan? Hindi ba natin pakinggan yung sinasabi ni Erice na mag-file ng impeachment, yung mga taong bayan na concerned about the welfare of the Filipino people? Paring Eli? So ngayon ba meron pa bang patutunguhan itong investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee? Dahil siyempre, yung ibang mga nakasuhan na, hindi na magsasalita yan. Itong Vince Dizon, nag-press con siya, sabi niya, nag-endorse niya nakasuhan si Romualdez. Ang testigos daw si Gutesa. Ano ba? Are they confusing us? Sinasabi ni Lacson, walang credibility. Sinasabi nitong si Dizon, di Gutesa is credible dahil itong testigo na sinambit nila, in-endorse nila sa ombudsman. Paano ngayon yan, pare? Niluloko nila ang taong bayan. They're telling us this, they're telling us that. So, natural, Romualdez will get scot-free. Kung ganun ang ginagawa ng ating mga tao na may task to investigate the corruption by Marcos, paano nang na-model ang issue ngayong
nangyayari itong mga tulakan ng ganito. Parang Tapos ngayon, parang di ko alam kung ano magiging resulta nito. Yung si Henry Alcantara, base sa lumalabas na kanyang affidavit, counter affidavit, parang nagre-recante. Oo. Wala raw siya kinalaman. Pero dinideny naman daw yan. Kasi, Dinideny ng DOJ na wala pa silang hawak. Oo. Pero, ano alam mo, implication yan? doon pa lang sa hearing, katabi ng ombudsman, na dating DOJ secretary, sinasabi ni Marcoleta, bakit mo diniliktahan yan yung testigo? O may pinapasa kang papel, something like that, allegedly. Alam mo, there is really an effort by the Marcos government to scuttle everything. Pakitang tao on one hand, pero sa pailalim is maniobra para yung kanyang mga kasabwat na mga kakampi, na mga politiko, congressman, senador will be able to get scot-free para hindi siya tutumbukin. So, yan pong pangyayari ngayon. Pero ngayon, ang hinahanap ngayon talagang makapagpakulong yung mga itinuturong mastermind dito sa flood control. Kaya, mayroong rumor na ililipat na ba itong Vince Dizon sa DOTR. DOTR. I don't know how true that is. Pero ito, mga kababayan, tingnan nyo itong kaso nitong si Vince Dizon. At na-verify ni Eli just now that is still pending in the ombudsman. It has not been resolved. As to why the Commission on Appointment did not even consider this case during the hearing of the CA on Dizon, they have been reneged on their duty. Ito, tingnan mo itong graft case nitong si Dizon. Ayan, BCDA sa Vince Dizon faces graft suit over 11 billion pesos New Clark Sports Hub. Pero nakapending yan sa ombudsman. Nakapending sa ombudsman. So, my dear brother, I still believe in you. And you have good people. I know you have recruited good people who are bright and very astute in the practice of law. You investigate this Dizon. If you investigate Joel Villanueva, the more reason you should investigate this Dizon in his case. So that people in the Department of Public Works will not believe na he's there to fix the problem. Kasi kung corrupt yan, corrupt pa rin yan. Allegedly. Di ba? Paring Kelly, what's your parting word? Okay, so yun abangan natin at kung may patutunguhan pa ba yung susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa January 19 at kung may mga lalabas pa ba rito o parang may mga nakaraan lumabas na mga malaking issue pero parang wala rin nangyari. Kaya hindi natin tigilan itong ating quest na maimbestigahan din ito si Vince Dizon. At lahat ng mga sangkot dito po sa flood control projects, mga pangalan. Yung mga pinagre-recruit din yung mga tao dyan. Kasi sabi ni Libiste, he has proof that Dizon has met with certain contractors or his people in the department has met with certain contractors. Dapat i-divulge na natin kung sino yung mga tao na nasa ilalim ni Dizon, mga kababayan. Okay. Okay, so yan lang po. At maraming salamat. Huwag po kalimutan na mag-subscribe dito po si Paras kay Parasa. I-click po yung notification bell. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo. Maraming salamat.